Isa na namang misteryo ang bubulaga sa atin sa pagbabalik ng susunod na kabanata ng One Piece. Imbes na sagutin na lang ang kahulugan ng D sa mga pangalan nila Luffy, o di naman kaya, ay ipakita na lang ang mukha ni Imo, bibitinin na naman tayo ni Master Oda sa pamamagitan ni Shanks. Ngunit bago natin ibigay ang ating saloobin para sa susunod na kabanata, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-iwan na rin ng like at ilagay ang inyong mga saloobin sa comment section para everybody happy. Para sa unang spoiler, the Thousand Sunny has almost arrived next to Elbaf's ship, where Saturn is, as we saw in the last chapter. Talagang makikita sa panel na ito, mukhang tatama ang Thousand Sunny sa mga Elbaf's ship. May posibilidad pa nga na baka madaganan si Saturn dito sa palagay ko. Paano kaya pag nagkaganon, baka matuluyan na rin itong si Saturn? Isipin mo gawa sa Adam Tree ang Thousand Sunny, ang pinakamatibay na punong kahoy sa One Piece. Dahil ito sa pagsasakripisyo ni Atlas, nagawa niyang iligtas ang Thousand Sunny, at muntik niya pang magapi itong sinusturo. Akalain mong patay na itong sinusturo, kasi nahati na ang mukha, parang si Gustavo Fring ng Breaking Bad, pero ito nga't buhay na buhay pa. Paano mo ipapaliwanag yan, Master Oda? Ay, oo nga pala, anime lang ito. Baka naman kaya pinasabog ni Atlas ang kanyang sarili, ay para hindi tamaan si Saturn. Syempre joke lang, baka seryosohin nyo. Pero malay natin mga gamaw. Pagkatapos tumalon ni Saturn sa Elbaf's ship, tumalon din si Luffy at pinalipad si Saturn gamit ang isang suntok. Buti hindi na niya ginamit yung teknik na ginawa nila Sanji, Franky at Bonnie. Pupwede na palang suntok lang eh. Ano kaya itong suntok na ito? Baka ito ang Red Rock na ginamit niya kay Kaido. O di naman kaya ay may bagong atake ulit si Luffy. Pero talaga bang mas malaki ang mga devil form ng mga Gorosi kumpara sa mga Elbaf Giants, partikular na itong si Saturn? Parang nanliit ang mga Giants dito sa panel na ito. Sigurado mala Team Rocket ulit tong eksena na ito gaya ng patalsikin nila si Mars, na hanggang ngayon ata ay hindi pa nakakabalik. May reaction moments na naman si Vivi, Shirahoshi, at kasama pa si Judge, na ama ni Sanji. Ano kayang mayroon sa panel na ito? Dalawang pinagpapantasyahan ni Sanji, at isa naman ay kinasusuklaman nito. Maganda sana kung si Vivi, Shirahoshi, at si Momonosuke, para magkasama na ang mga tatlong ancient weapon. Natalakay ko pala ito sa videong ito kung bakit ko nasabing sila ang tatlong ancient weapon. Kaya pagkatapos nito, panoorin nyo ang videong ito para makatulong naman kayo sa akin. Muli namang nag-transform sa kanyang Nika form si Bonnie. Baka kumain si Bonnie ng pagkain na pinapak ni Luffy, kaya't nakarecover din ito. Si Luffy na nagiging matanda pagkatapos mag-transform bilang Sun God Nika, ay lumamon ng mga pagkain ng mga taga-Elbaf para sa kanyang mabilisang recovery. Ito ba yung semla na kinain rin ni Big Mom noong ika-7th birthday niya? At dahil sa kanyang insatiable hunger, parang si Broodmother ng Dota, hayon inubos niya yung mga kaibigan niya kasama pa si Mother Carmel. Teka nga pala, siguro dito kinuha ang karakter ni Big Mom, kay Broodmother ng Dota. Pareho silang nanay na may maraming anak, at pareho silang may insatiable hunger, o wala silang kabusugan. Ang galing ko talaga. Sa mga hindi nakakaalam ng semla, ito ang kinakain ng mga taga-Elbaf bago sila mag-celebrate ng Winter Solstice. Sa araw mismo ng Winter Solstice ay magsasagawa ang mga taga-Elbafs ng fasting sa loob ng 12 days, kung kaya't nag-ipon sila ng lakas gamit ang pagkain ng semla. Nagpapatuloy pa rin pala ang mensahe ni Vegapunk. Akala ko matatapos na ito sa chapter na ito, pero walang nabanggit sa tinura ni MF na, "Can I use it?" Ilang chapter pa kaya bago magamit ni MF ang "it" na ito? Mahirap niyan, pagkatapos ng napakaraming chapter, yung "it" na tinutukoy ni MF ay hindi na pala niya kayang gamitin. Unang-una pumalya si MF sa balak niyang atake kay Jupiter, dahil sa kinalawang na siya. Baka kinalawang na rin ang "it" na ito na tinutukoy niya at hindi na gumana. Pangalawa, kung tama ang hinala ko na self-destructing bomb ito, baka tinanggal na ito ni Vegapunk, at ginamit niya sa paglikha ng Mother Flame. Maari kayang ang "it" na tinutukoy ni MF ay hindi bagay, kundi isang kakayahan na katulad ng Haki, o kaya ay Voice of All Things. Kung titignan natin ang pagkakabanggit ni MF ng mga pangungusap dito, ay masasabi natin na siguradong sigurado siya, at confident siya na kaya niya itong gamitin sa kabila ng matagal niyang pagkakatulog at kahit siya ay kalawangin na. Ayon sa mensahe ni Vegapunk, may additional information ulit tayo siguro tungkol sa mga ancient weapon. Dati sinabi niyang ito ay ipinamana ni Joy Boy sa susunod pang mga henerasyon. Ang sa tingin ko ang ancient weapon ay mga abilities ni Joy Boy na makipag-usap at kontrolin ang mga hayop na naninirahan sa lupa, dagat at himpapawid.
At ang mga abilities na ito ay namana ni Momonosuke bilang Pluton, na kayang kausapin si Zunesha, si Shirahoshi bilang Poseidon, na kayang kontrolin ang mga Sea Kings, at si Vivi bilang Uranus na kayang kausapin si Karu, at ang kanilang pamilya ay may simbolong parang Sharingan na kagaya ni Enel. Ang simbolong ito ay simbolo ni Raijin, ang God of Thunder. At ang lahat ng abilities na mga ito ay makikita lahat kay Luffy, na siyang tunay na tagapagmana ni Joy Boy. Ayon pa kay Vegapunk, na ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa kung sino man ang makakuha ng One Piece. Si Gold Roger ay hindi nakamit ang One Piece, dahil masyado pa nga silang maaga, at hindi siya ang Chosen One. Alam na rin ni Vegapunk kung sino ang makakakamit ng One Piece, dahil napag-aralan na niya kahit papaano ang tungkol sa Void Century. At ito nga ay si Luffy. Matatandaang noong una nilang pagkikita, sinabi ni Vegapunk na isang tadhana ang kanilang pagkikita. Isa pang dahilan ay ang pagpili kay Luffy ng Devil Fruit model ni Ka. Uulitin ko, ang mensaheng ito ni Vegapunk ay para sa mga tao sa One Piece, hindi para sa ating mga fans. May mga reactions panel ulit, kabilang sina Imu mismo, ang Revolutionary Army, Aokiji, Marines, may mga bagong characters din na ipapakita, Dragon, Shanks, Buggy, at Mihawk kasama ang ilang pang membro ng Cross Guild. Bakit naulit na yung mga ibang karakter gaya ni Dragon at Aokiji? Siguro malakas sila kay Master Oda. Kung gusto lang ipakita ni Oda ang mga lumang karakter, bakit may mga paulit-ulit na ipinapakita? Si Curly Dadan ba ipinakita na? Parang wala akong maalala. Isang mahalagang karakter din naman si Dadan, dahil siya ang tumayong nanay nila, Ace at Luffy. Labis din itong nasaktan noong namatay si Ace at sinapak pa niya si Garp mismo. Ito ba talaga ang mga magiging huling kaalyansa ni Luffy pagsapit ng huling labanan? Kasi kung hindi, ano pang silbi, bakit lagi silang ipinapakita? Pampahaba lang ng chapter siguro kung wala ring ganap ang mga ito pagdating ng finals. At ang pinaka-kontrobersyal sa lahat ay ang pagpapakita ng bagong karakter na mukhang isang Figureland na nakikinig sa broadcast. Dahil siguro may buhok ito na tila isang buwan na kagaya ni Figureland Garling, na sinasabi ring ama ni Shanks. Sa mga nagtataka kung bakit ganyan ang disenyo ng buhok ni Figureland Garling, parang isang buwan, ito ay dahil si Figureland ay hango sa buwan talaga. Ang Greek word ng buwan ay tinatawag na Fengari, na katunog ng Figureland. Isang subscribe naman dyan kung nagustuhan mo ang trivia ito. Pero mabalik tayo, kung ang bagong karakter na ito ay isang Figureland, ibig bang sabihin nito na magkapatid sila ni Shanks, o malayong magkamag-anak? Ang mas matindi nito ay kung kakambal ito ni Shanks. Putol rin ba ang isang braso ng taong ito? Kung putol ang braso nito, baka nakipagpalit na ito ng pagkatao kay Shanks mismo. Kung ganito ang takbo ng storya ni Shanks, parang napanood ko na ang kwentong ito. Pag naalala ko ang titulo ng pelikulang sinasabi ko, ay ibabahagi ko sa inyo. Pero kung alam naman nyo, pakilagay na lang sa comment section. Kung tinalikuran ni Shanks ang pagiging Celestial Dragon, bakit iba ang pakikitungo sa kanya ng world government kung ihahambing kay Doflamingo? Nagawa pa ni Shanks na makipag-meeting sa mga Gurosi. Baka anak sa labas itong si Shanks. Ano man ang dahilan, siguradong dagdag na naman ito sa isipin nating mga fans. Mas maganda siguro kung ipinakita na lang ni Oda ang mukha ni Imu. Pero hindi iyon ang ginawa ni Oda. Nagdagdag na naman siya ng misteryo sa kwento. Siguradong hahaba na naman ang kwentong ito ng One Piece. Alam pa kaya ni Master Oda kung papaano tapusin ang One Piece? Baka pati si Oda hindi na alam kung saan patungo ang kwento. Subalit huwag tayong mag-alala. Magtiwala tayo sa Master. Kita-kita na lang sa full chapter. Katulpa!